Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila marami na ngang nawalan ng respeto kay Kong Akop na ito dahil nga sa kanyang ginawa na kamalian sa desisyon kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy. Maraming taga-Cordilleran ang talagang dismayado kay Kong Akop na ito dahil pinapahiya nga raw nila ang mga Cordillera dahil kung titingnan nga natin ay talagang dismayado talaga ang taong bayan, lalong-lalo na kay Kong Akop na ito na talagang kinabibiliban nga nila noon, ngunit ngayon ay maraming nadidismaya dahil sa kanyang ginawa na kalokohan sa loob ng Kongreso. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na kahit nga sinusuportahan nila ng matagal itong si Kong Akop na ito, ay talagang hindi na nila pinalagpas ang kamalian na kanyang ginagawa. At ngayon nga ay gusto niyang mag-public apologies sa taong bayan. Ngunit huli na nga ang lahat dahil pera-pera nga rin lang daw ang alam ng mga kongresista na ito na dapat imbestigahan at ipakulong kung mapatunayan na meron nga silang bahid na corruption. Ngayon nga ay talagang kinakalkal na ang kanilang mga baho at talagang isisiwalat sa publiko kung meron talaga silang karumal-dumal na ginagawa dahil ang mga budget nila ay sobrang lalaki, ngunit walang mga resibo at hindi nga nila alam kung saan nga raw nila ito ginamit at hindi na nila mapapatunayan kung ginamit ba nila ang pera, at maliwanag nga raw sa taong bayan na binulsa lamang ng mga gamol ng mga tonggurista na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Akala ko, yung nangyaring pagkulong kay Doc Badoy and Ka Eric, akala ko itong si Congressman Akop lang ang medyo mayabang o masakit magsalita kay sa dalawa. But I was shocked to find out, mayroon palang mas mayabang ignoramos nga kongresista na nagbitiw ng mas masakit na salita laban kay Ka Eric. Ito, nabasa ko sa comment section yung vlog ko kahapon na Congressman ako, public apology, patatawarin ba natin siya? Hey, daming nag-comments, halos 1,000 ng comments. Ito po yung nabasa kong comments, na-shock ako. Berhil Ison. Sabi niya, I am just wondering why no one is mentioning the name of this Congressman Dan Fernandez, who said more hateful things about Ka Eric. He even said, kaya medyo gumagalaw itong aking camera. He even said that Ka Eric has not been fully rehabilitated as a rebel and could turn around anytime against the government if he is not happy with the decision of the Congress regarding his request. If there is a person who needs an apology, this idiot emphasize ko. This idiot needs a personal and public apology for his ignoramus statements. I can just feel yung galit nitong nag-comment na ito. Tapos, may 9 replies. Okay, basahin natin ang replies. Congressman Dan Fernandez, sa Laguna ba ito? Sa Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, dismayado ako, si Arlene Malyari. Arlene Malyari. Yan.
Arlene Malyari, dismayado ako talaga kay Congressman Dan Fernandez. Kahit mag-public apology pa siya, may lamat na kayo sa publiko, umayaw na ang mga tao sa inyo. Next. Ipita mo ko, Balmocho, agree. Lilia Papa, halatang napasama sa nakatanggap ng 1M kay Tambaloslos? Question mark. Mga taga Laguna sa distrito niya, mga friends ko, take note. Oh, nangangampan niya na ito. Rosemary Abatayo, isa pa yan, si Dan Fernandez. And then G sa Latar, correct. Kayan, isa pa ang Fernandez na yan. Come on, let's bring it to the attention of General Macanas. Sumbong daw kay General Macanas. Okay, so pinagpatuloy ko ang pagbasa sa comments. Marami pang similar comments na ganito. Ibig sabihin, confirm na may ganitong statements ni Congressman. Kasi ako, to be honest, hindi ko pinanood yung buong hearing na yun dahil masyadong mahaba. I need time to prepare my vlogs. Kaya ang medyo napakinggan ko lang yung statement ni Congressman Acop na, Madam Baduy, you don't have the monopoly of love of country. I have served this country for how many years, blah blah blah. Yun lang napakinggan ko. Ako, sabi ko, anong klaseng statement yan? Isip ko na, ikaw sinisilduhan ka, PME graduate ka, ginastosan ka ng gobyerno, talagang you serve the people, you serve this republic. Isip-isip ko. Si Dr. Rabaday, hindi na siya, plain civilian na siya, lumalaban pa rin sa NP. Ang layo kaya ng, yung level ng pag-serve ng country. Malayo ka, Congressman Acop. Sandali, medyo banatan ko muna si Congressman. Yes! We have served this country, but sinweldohan tayo. Sir Acop. Si Dr. Rabadoy, sinisweldohan ba ng gobyerno ngayon na hindi na siya member ng NTF-ELCA? Hindi naman sino ang may mas mataas na pag-ibig sa bansa? Ikaw o si Dr. Rabadoy? I'm sorry, Congressman Acop, General Acop, I have so much respect sa iyo. Dahil isa kang igorot, saludo ako sa mga igorot. Isa kang PMR, saludo ako sa mga PMR. But yung ganong sinabi mo, wala na. You have no right to say those words to Dr. Badoy. Dr. Badoy. Dahil lumalaban siya on her own. Out of her love for the children na ma-recruit ng NPA. Malayo ka, Congressman Acop, kay Dr. Badoy. Okay, dito tayo kay Congressman Fernandez. Ignoramos nga. Tanong ko sa iyo, Congressman Fernandez, if you are questioning yung sincerity ni Ka Eric tong pagbalik niya sa gobyerno, nasabi mo, baka bumaliktad daw ang lalabanan na hindi siya fully rehabilitated. Unang tanong ko sa iyo, Congressman Fernandez, may experience ka ba sa pag-rehabilitate ng mga former NPAs? Ano ka, mayor, dati? May marami bang NPA sa Santa Rosa, Laguna? Wala naman Dahil wala kang experience sa pag-handle nitong mga nagbabalik loob, wala ka ni isang karapatan na magbanggit na hindi siya fully rehabilitated, na baka babaliktad siya sa gobyerno dahil wala kang experience. Honorable Congressman, ako, 34 years sa military service, ang aking assignment mostly nasa NPA areas.
I have had my hands full. Ang daming nagso-surrender sa amin. I can say, makikita ko yung sinseridad ng nag-surrender o hindi. May mangilan-ilan na nag-surrender na bumalik. That's reality in life. But karamihan sa aking experience, talagang sincero. Bumalik. Tapos, yung mga qualified, ginawa naming sundalo, ginawa naming kapo. Nako, yun ang grabing lumaban. Yung mga dating NPA, nako, very effective sila. Kaya ito si Ka Eric, I am 100% sure, fully rehabilitated siya. I will say to you, Congressman Fernandez, ignoramos ka. Kaya tama itong si Berhil Ison. Idiot, sabi niya, ignoramos. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Itinataya na nga ni Ka Eric yung buhay niya. Ka Eric is a dead man walking. Dahil plain civilian ka, babatikusin mo ang komunista, tapos i-expose mo yung mga ginagawa nila. Nako, re-resbakan ka ng mga NPA komunista. Example, malala ko si Colonel Aguinaldo, PME graduate, I don't know kung ano, tapos naging governor ng Cagayan Province. Dahil lumaban siya ng gusto sa komunista, talagang binalikan siya, natimingan at Pinas lang. Ako, may threat sa akin sa mga komunista. But so be it. That's life. Si Ka Eric, grabe ang kanyang passion. Malabanan itong komunista. Ganon din si Doc Badoy. Si Ka Eric, nakita ko sa kanya yung for more than 20 years na nasa kilusan, na ano siya, nalinlang, na-deceive. So, nung nakita niya na yung katotohanan, ngayon, yung katotohanan na mas maganda pala ang buhay dito sa democratic government na gustong ipabagsak ng komunista, yun ngayon ang driving power kay Ka Eric na labanan itong komunista dahil nakita niya na ang kasamaan ng komunista. Ganon. Kaya handang magpakamatay si Ka Eric para sa demokrasyang ito. Yun ang nakikita ko kay Ka Eric. Ikaw, Congressman Dan Fernandez, ano ka? Anong nagawa mo sa bayan sa pakikipaglaban sa mga komunista? Wala! Kaya tumahimik ka dyan, Congressman Dan Bautista. Dan Fernandez. Sorry. Wala kang karapatan na mag-question sa sincerity ni Ka Eric sa pagbabalik loob niya sa gobyerno. Nako, medyo tumaas na ang blood pressure ko. Tama muna ito. Nakakainis talaga itong ano. Dati ko pa naman yan hinahangaan, Dan Fernandez. Akop, yung mga house inquiry nila sa mga pulis na tiwali. Ngayon, lumabas ang tunay na color dahil sa, alam niyo na, yung bonus kay Tamba, sayang. Mabuti na lang at meron pang naiiwan na mangilan-ilan si Congressman Marcolita. 6 na bagay, hopefully magawa niya ito para makabawi siya. Di ba lahat, there's always a second chance. Di ba mga Marcos nakabawi nga eh. After 36 years, nakabalik sa Malacanang. Ba't akala natin, asenso, babangon muli ang buhay. Nababaon tayo dahil Bodol Marcos pala itong binotohan natin. Okay, number 1. Of course, yung apology. It should be written and magsalita siya sa public. Para bang JME style. I am sorry. Yung kanyang Garci tape. At least nag-sorry, presidente. So, ganon din si Congressman ako. I am sorry. I don't have the monopoly of love of country. O, mga ganon lang. So, yan ang isa. Pangalawa, ito. Matindi. I-condemn niya
ang Makabayan Black, yung tatlong kongresista na klaro na miyembro ng komunista sumusuporta sa NPA, dapat i-condemn ni Congressman Acop. Sabi ng mga netizens, kasi siya isang general, PMA graduate, alam niya, posible hindi niya alam. Alam niya yan na yung galawan ng CPP, NP, NDF, alam yan dahil police general. Dapat i-condemn niya at labanan niya face-to-face itong tatlo. Huwag niyang pabayaan si Ka Eric at Doc Badoy lang ang lumalaban sa Makabayan Black. Dapat itong si Congressman Acop lalaban din. So, dalawa na. Number 3, ito. I-open ang kanyang books. O, yung gastos ba niya, magpakita siya ng resibo. Nako. Matindi ito. So, banggitin ko lang muna, then i-analyze natin kung gagawin nyo hindi. So, mag-apologize, i-condemn, labanan ang mga Makabayan Black, ipakita ang kanyang resibo, i-open ang kanyang libro. Number 4, mag-affix din siya ng signature niya sa mga kapwa niya premier sa manifesto na kinukondina yung pagkulong kay Eric at Doc Badoy. Kasi nagsalita ng mga PMers class 70 siya, parang wala akong nakitang class 70 na nagpirma. So, 4 na yan. Pang-5, mag-resign siya sa Kongreso. Matindi. Mag-resign siya, wag na siyang sasama sa politiko, ano na lang, i-enjoy na lang niya yung retirement niya dahil retirado naman eh. He retired as a 2-star police general o the 3-star general ang pension niya, malaki-laki. Okay, ako 2-star general lang yung pension ko eh. And then number 6, mag-file siya ng resolution para i-abrogate o i-cancel para mapawalang visa yung concurrent resolution number 10 na inaalaw ang mga kongresista na certification lang pwede na maliquidate ang kanilang millions of pondo. So, yun po ang aking nakita na comments ng mga netizens. So, isa-isahin natin, i-summarize. Dali may tumatawag. Hello. Pwede, mamaya na lang, gumagawa ako ng vlog. Sorry, tatawag ulit kayo mamaya. Okay, una, apologize. Mag-apologize ba siya? Ang analysis ko kapon, hindi. Kasi pride ang nakataya dyan. Kaya, never na mag-apologize siya. Hindi niya gagawin ito. Number 2, i-condemn niya ang Makabayan Black. Gagawin kaya niya ito? Then, tularin niya si Ka Eric at Doc Batoy na labanan face-to-face itong mga komunista. Gagawin ba niya ito? Naku, lalong mahirap. And then, open his books. Magpakita ng resibo. Gawin siyang halimbawa na ito, gayahin niyo ako, ito ang aking mga resibo, kumpleto. Kaya ba niyang gawin ito? Nako, mahirap din. Tapos magpirma sa PMER's manifesto. Baka pwede, kasi tapos naman yan. Sige, pirma. Pirma din siya. Kontrahin niya ang sarili niya. Number 5, mag-resign siya sa Congress. Exit politics. Nako, mahirap. Ang hirap naman itong mga demands ng mga netizens. And then number 6, mag-file ng resolution to cancel o pawalang visa ang concurrent resolution number 10. Gagawin ba niya yan? So, lahat po ito, sa tingin ko, napakahirap gawin. Yun na lang mag-apology kung depende sa karakter ng isang tao. Kung ako, nagkamali, mag-apology ako. Bakit hindi? Wala mang mawawala sa tao na mag-apology. Ako, mas
hanga ako sa mga taong madaling mag-apology yung umaamin sa kamali. Kagaya ng ginawa ni Ka Eric, nag-apologize. Nagsulat nga ng letter of appeal. Kaya saludo ako kay Ka Eric. But for Congressman Akop to apologize, then other demands, hindi niya gagawin yan. So, ibig sabihin, nako, hindi niya na regain ang people's trust. Ang iba nagsasabi, the damage has been done. Madali ang magpatawad, but yung dating respeto, mahirap. It will take time. Correct po yun. So let's go na about forgiveness. Ang forgiveness po, yung pagpatawad, it does not base on our emotions. Pwedeng nasasaktan ka pa dahil ang tao nasasaktan talaga yan. Normal. So, ako, sa aking dealings with people, masasaktan ako. But then, kahit nasasaktan pa ako, ang ginagawa ko, I choose to forgive. I do not base on my feelings. Dahil kung hintayin mo yung feelings mo, ay wala. Ikaw ang talo. I choose to forgive right away, kahit hindi pa maghingi ng apology. Bakit? Ganon din ang ginawa ng Diyos eh. Kahit nung wala pa tayong ginagawa, pinatawad na tayo ng Diyos. In what way? Yung Christmas, Spirit of Christmas. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak na siya mismo, Diyos yun, naging tao. Pinanganak sa Christmas season. Tapos, on the right time, sa Semana Santa, namatay. No conditions. Grasya yun. Unmerited favor. Grasya. Yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Wala tayong ginawa. Ang gagawin lang natin is to accept forgiveness. And then, i-commit, i-surrender ang buhay. Kasi kung tanggapin mo yung kapatawaran, ayaw mo namang magpasakop sa Diyos, di wala rin. Useless yun. Dalawa yan, Lord and Savior. So yung Savior, tanggapin mong makasalanan ka at gusto mong maligtas, mapunta ng langit, makabalik sa Diyos. Yun, Savior siya. Kailang dapat Lord din. Magsama yan. Ibig sabihin ng Lord, amo. Siya ang masunod. So ako ngayon, ang amo ko, ang Panginoong Hesus. Hindi ko na sinusunod ang sarili ko. Dahil ang sarili ko, makasarili. Gahaman. Arrogant, prideful, liar. Kitang-kita ko ang sarili ko, napakasama. Kailan, yung masama kong sarili pagkatao, sinorender ko sa Panginoon. At ngayon, unti-unti niya, binabago niyang aking pagkatao, aking sarili. Ganun po yun. So, balik tayo sa forgiveness. Tama yun. Ako, kahit hindi gagawin ni Congressman Akop dyan, ko na siya, napatawad ko na siya. But yung gaining respect, it will take time. Kaya lang, bilang tao, mahal ko si Congressman Akop bilang tao kasi mahal tayo lahat ng Diyos. But yung respeto bilang kagalang-galang, di ba, honorable. Pasensya na po, Congressman ako. Na batikos ko kayo kanina, yung previous vlog ko. Hindi ko napigilan ng dahil yung sabi niya na you don't have the monopoly of love of country kay Doc Badoy. Mali yun. Si Doc Badoy hindi sinisilduhan ng gobyerno. Mother yan, babae yan. Walang sweldo sa gobyerno. Ikaw, General Akop ka, ay talagang you serve your country dahil sinisweldoan ka. Ginastusan ka ng taong bayan, nag-aral ka sa PMA, then after that, naging official ka sa PC, then you serve your country because may salary ka. Tapos sabi mo, you love your country more than Doc Badoy. Hindi pwede. Mas mahal ni Doc Badoy ang bansa dahil lumalaban siya sa NPA kahit wala siyang sweldo. Okay ba? So, good luck, Congressman Akop. Sana marigin mo ang people's trust and confidence.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit taga Cordilleran nga itong si Kong Akop na ito ay hindi pinalagpas ng mga kababayan natin mga Cordilleran na talagang batikusin nga si Kong Akop dahil pinapayahiya nga raw ang ating mga kadugo na talagang hindi naman ito karapat-dapat at talagang maling araw ang ginawa na ito dahil lamang sa salapi ay nabulag ito sa katotohanan. Ngayon nga ay may babalik pa kaya ni Kong Akop ang respeto na talagang binigay ng taong bayan sa kanya. Ngayon ay nawawala na silang ng respeto. Ang malaking katanungan, maibabalik kaya ito? Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.